So, ito ang pinakamaaga nating umpisa. Anyway, ito po yung isa sa pinakamahabang session. Okay, kaya sana makinig ko kayo maigi. Okay na ho kayo? Nagkape na ho kayo? Okay, sige ho. So, manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po dahil patuloy po ninyo kaming binibigyan ng pagkakataon na mag-aaral ng Biblia. Salamat ho dahil yung mga naimbitahan ay patuloy ho na dumadalo para ho makinig sa inyong salita. Pakiusap, patuloy po ninyo na buksan yung kanilang isipan at maunawaan ho nila yung Biblia. Sa huli, makuha ho nila yung regalong buhay na walang hanggan na nais na ibigay ng Panginoon. Lalo na ho sa oras na ito, sana ho ay makita ho nila yung Biblia talaga ay totoo at ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng mga bagay na pag-aaralan ho namin. Magmula ho sa umpisa hanggang sa matapos, sa inyo lang ho kami aasa at magtitiwala. Tulungan po ninyo ako bilang tagapangaral na maipangaral ho ang inyong salita na mayroon pong buong karunungan. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, sa inyo ho kami aasa at magtitiwala. Ingatan niyo ho yung iba na hahabol pa lang ho para ho makinig sa ikatlong gabi ng aming hong Bible Seminar. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, umpisahan ho natin yung ating Bible Seminar. Okay. Ebanghelyo ni Juan, chapter 17, verse 3. Basahin po natin ito ng sabay. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yan, so patuloy ho nating sinasaliksik yung Biblia para ho magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko ho, buhay na walang hanggan, kaligtasan, maipanganak muli, magkaroon ng walang hanggang kapahingahan doon sa langit, pare-parehas lang po ang ibig sabihin nun. Hindi ho tayo nag-aaral ng Biblia para magkaroon kayo ng relihiyon. Nag-aaral ho tayo ng Biblia kasi kailangan ho ninyong maligtas. Bakit natin kailangang maligtas? Ipinanganak ho tayo dito sa mundo, hiwalay sa Diyos. Okay? Lahat tayo ay nanggaling kay Adan. So dahil ho sa kasalanan ni Eva at saka ni Adan, doon ho sa halaman ng Eden, lahat ng tao naging makasalanan. Okay? Lahat ng tao ay napahiwalay ho sa Diyos. So, kahapon, pinag-aralan ho natin yung history, evidences, para patunayan ho na itong Biblia ay totoo, tsaka meron ho talagang Diyos na buhay. Okay? So, sa pamamagitan ho ng mga evidences, so pinakilala sa atin ng Diyos, sino siya? Siya ay Diyos na hukom, at siya ay Diyos na pag-ibig. So sa pamamagitan ho ng kasaysayan, pinamunuan ho ng Diyos yung buong kasaysayan sa pamamagitan ho ng pagiging hukom niya at ng pagiging pag-ibig. Okay? So kung may kasalanan, haharap yung tao sa paghuhukom. So Adan at Eva, nagkasala sila. Ito na yung buhay natin ngayon. Isinumpa yung mundo, pinalaya sila sa halamanan. Sa panahon ni Noah, nagkasala yung mga tao, pinatay sila lahat ng Diyos. 8 lang yung natira. Torre ng Babel, nagkasala yung tao, nahirapan ho tayo makipag-converse. And then, yung bansang Israel, sila yung piniling bayan ng Diyos, pero dahil sa pinapili sila ng Diyos, di ba? Anong piliin nyo? Pagpapala o sumpa? Anong pinili nila? Yung sumpa. Okay? Kaya, nagkandamatay ka sila kasi mas gusto nila yung sumpa eh. Okay? So, ganun din sa atin. Isipin nyo, wala ba kayong paglabag? Wala ba kayong ginagawang paglabag o meron? Meron, oh. Madalas. Okay? So, paano yun? Kung mamamatay tayo ng walang bit-bit na kaligtasan, walang bit-bit na buhay na walang hanggan, nang hindi na ipapanganak muli, haharap tayo sa hukom na Diyos. Pero mapalad tayo kasi until now,
umiiral yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga ho, sabi ko nga sa inyo, wag naman baka yung isa sa atin, huling linggon mo na to. Kaya kailangan mong makinig at kailangan mong tiyakin yung tungkol sa kaligtasan mo. Ngayon, kung nakinig ka sa session kagabi, yan, mag-uumpisang mabuo ito sa puso mo. Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. So yung iba ko, pag nakikinig sila sa Bible seminar, ay dagdag kaalaman yan. Nagsisimba na ako dati, nabasa ko na yung Biblia dati, ano yan, additional knowledge lang yung Bible seminar na to. Hindi ho. Okay? Kasi kung ganun ho ang tingin natin, ito ay additional knowledge lang, sayang. Yung sabi dyan, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Anong kaalaman ho yan? Yan ho yung kaalaman ng kaligtasan. Ulitin ko, bakit maraming tao hindi sila nagsisisi? Sige lang ng sige sa kasalanan, walang pakialam sa Diyos. Although sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos. Pero actually, lumalapit lang naman sila sa Diyos pag may kailangan sila. Pag may sakit, pag may problema, pag malungkot, pag birthday, o pag namatayan, doon lang naman sila lumalapit sa Diyos eh. Pero, sa pamamagitan ho ng Bible, pinapakilala sa atin na yung Diyos ay pumapatay. Yung Diyos ay nagpaparusa. Kung nakinig ka maigi, mabubuo sa iyo yan, yung takot mo sa Panginoon. Magkakaroon ka ngayon ng tamang understanding na, yung Diyos pala ng Bible, hindi lang pala siya mabait. Hindi lang pala siya yung nakikinig sa panalangin ko at saka yung tumutulong. Nagpaparusa din pala yung Diyos. Kaya, nabubuo yung takot sa puso ng tao. Okay? Dahil doon, nag-uumpisa yung tunay na kaalaman. Yung kaalaman ng kaligtasan. Sa problema, may dalawang klase ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. May mga taong nakikinig at nabubuo yung pagkatakot. Meron din namang mga hangal. Bakit? Hinahamak nila yung turo. Okay? So, ngayon, patuloy ho nating pag-aaralan yung Biblia. Sabi dito, Isaiah 46:9 hanggang 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ito hong verse po na ito ay mabigat. Ito pong verse po na ito ay nakakatakot pag pinag-isipan natin maigi. Bakit ho? Sabi ng Diyos, ako lang yung Diyos, walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Bakit daw? Kasi yung tunay na Diyos, yung Diyos ng Biblia, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ibig sabihin ho, umpisa pa lang, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa katapusan. Okay? Nakalatag na yan lahat-lahat. Sabi niya, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ibig sabihin ho, may plano na yung Diyos. Tayong mga tao, nabubuhay ho tayo sa panahon na tinakda na ng Diyos. Pero mapalad tayo. Bakit? Kasi nasa Bible seminar tayo. Pwede nating malaman ano yung layunin ng Diyos. Ano na yung plano ng Diyos. Kung malalaman natin kung ano yung plano ng Diyos, makakapaghanda tayo. Okay? Kaya ngayon, pag-aaralan ho natin yung tungkol sa mga hula na nakasulat sa Biblia. Marami yan. Kung totoo yung Bible, dapat nangyari yan. Dapat nangyayari yan. At dapat mangyari yan. Okay? So si Jesus Christ, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Bakit? Marami siyang hula, maraming propesya si Jesus. Pero bakit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao? Ang tingin ng tao kay Jesus, hamak na karpintero. Anak lang siya ni Jose. Si Jose, karpintero. Yun ang tingin ng mga tao sa kanya. Si Jesus ay karpintero lang. So anong sabi niya? John 13:19, sinabi ko sa inyo, ngayon, bago ito mangyari. Upang kapag ito ay nangyari, ay maniwala kayo na ako nga. Marami siyang prophecy na binanggit. So ganoon din sa ayo, kailangan natin pag-aralan yung prophecy. Bakit? Sabi dyan, upang kapag ito ay yung nangyari, ay maniwala kayo. Pag-aaralan natin yung propesya para maniwala tayo. Totoo talaga yung Biblia. Buhay talaga yung Diyos. Okay?
So sa kulang-kulang 2 oras, ito lang pag-aaralan natin. Okay? Ang pagbangon ng bansang Israel and yan, tanda ng katapusan ng panahon. Sinabi ko sa inyo kagabi, malalaman natin. Ano na bang oras sa orasan ng Diyos? Okay? So, handa na kayo? Okay na kayo? Sige, umpisahan natin tungkol ho dito sa bansang Israel. Kagabi, saan tayo natapos? Kahit saan sila pumunta, hinahabol sila ng kamatayan. Pinagpapapatay sila ng Diyos. Diaspora, walang natirang kahit isang Israelita doon sa bansa nila. Pero bakit may Israel ngayon? Sabi nga ni Kuya kagabi, may digmaan doon ngayon. Paano sila nakabalik? So, nakapropesiya po yan. So, pag-aralan natin yung pagbangon ng bansang Israel. Deuteronomy chapter 4, verse 30, sa iyong kapigatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ng kanyang tinig. So sabi ng Bible, okay, i-restore ng Diyos yung bansang Israel. Okay? Sabi diyan, magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos. Kailan daw yun? Yan, sa mga huling araw. Kung makikita natin yung restoration ng bansang Israel, isa lang sinasabi sa atin nun. Malapit na yung katapusan. Alam niyo, dati, nung hindi pa ako nagba-Bible seminar, naririnig ko yun, magugunaw yung mundo. Pero di ako naniniwala kasi ang katwiran ko, kung nilikha ng Diyos yung mundo, ba't niya gugunawin? Pero yung Biblia, so itinuro niya sa akin kung ano yung plano ng Diyos para sa mundo na ito. Okay? Kaya, isang araw, yung Diyos, ipinakita niya yung vision sa propeta. Yan ang vision na pinakita niya. Isang malawak na bakanting lugar kung na maraming mga kalansay. Okay? So sabi niya, sa propeta, sa palagay mo, yung mga kalansay na yan, magkakabit-kabit, tapos tutubuan ng ugat, tutubuan ng laman, tutubuan ng balat, tapos mabubuhay uli. Kumbaga, para pa simplehin, kumain ka ng andoks, o kaya ng chooks to go, tuyot na yung pinapak mong manok, buto na lang. Pwede ba yun? Magkakabit-kabit uli. Tutubuan ng ugat, tutubuan ng laman, tutubuan ng balat, tapos balahibo. Titilawak uli. Pwede, hindi. Imposible, di ba? Imposible yun. Oh, di ba? Kaya sabi ng propeta, Panginoon, kayo nakakaalam. So, anong sabi ng Diyos? Ezekiel 37 verse 11, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo, at ang ating pag-asa ay nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. So, kahapon pinaliwanag ko sa inyo, di ba? Hinuhukay nila yung sarili nilang hukay, libingan, at babarilin sila. Bagsak sila ron, kinokolekta sila na parang basura. Yan yung nangyari sa kanila. Yan yung vision. Ano yan sa totoong buhay? Yan ho sila. Okay? Puro bangkay ho yan. Yan ho yung parang, dami hong mga tao dyan. Kikita nyo ho, bangkay itong mga ito. Yan. Napakaraming mga tao, napakaraming mga namatay. Okay? So yun yung prophecy. Kahit na marami sa inyo ang namatay, pero makakabalik kayo. Okay? Sabi pa dito sa 37:14, at aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo. Kayo mabubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain. At inyong malalaman na akong Panginoon na nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Kumalat sila sa iba't ibang lugar, pinagpapapatay sila sa iba't ibang lugar, pero sabi ng Diyos, babalik kayo sa Israel. Okay? Kahit saan kayo pumunta, ibabalik ko kayo. Yan ang propesiya. So, parang nga nangyari, yung sumpa ay ibabalik doon sa pagpapala. So, yung lupain nila na naging ilang at basurahan, magiging bansang Israel. Okay? Ikinalat sila sa buong mundo, pero ibinalik sila sa Israel. Sinundan sila ng kamatayan, pero ibinalik sila sa kasaganaan. Okay? Kaya, meron hong propesiya dito ho sa Isaiah 66 verse 8. Sinong nakarinig ng ganyang bagay?
Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ito yung tanong, oh. Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramnam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Actually, para maging bansa, maraming requirement. Unang-una, tao. Dapat may tao. Paano sila magiging bansa? Wala ngang tao. Dapat may otonomiya sila. May sistema sila. Paano nga mangyari? Wala ngang tao. Pero, alam niyo ho, kahit na ganun yung sitwasyon nila, okay, yung propesiya po na ito, isang araw, nagkatotoo po. Okay? Walang bansang Israel. Walang nakatira sa Israel. So, ang tumira doon mga Muslim, mga Palestino. Kaya, yung Palestine, yung bansang Palestine, naglathala ho sila ng headline ng dyaryo nila. Ay, The Palestine Post, sabi dyan, State of Israel is born. Yan ang headlines. Bigla na lang daw, ipinanganak. Bigla silang lumabas. So, paano ho yan nangyari? Noong May 14, 1948, okay, yung unang-unang prime minister nila na si David Ben-Gurion, yan ho, dineklara niya ho, kami ay malayang bansa. Hindi kami sakop ng sinumang bansa. Kami ay malayang bansa at yung Israel ay hindi pagmamayari ng ibang bansa, kundi pagmamayari namin. Yan ho yung sinabi niya. Okay? So, kung ano yung propesiya, na isa katuparan ho, yan ho, sa Tel Aviv, yan ho yung sinabi niya. So, sinasabihan siya ng mga ibang bansa sa UN, hindi mo pwede gawin yan. Magagalit sa iyo yung mga tao. Hindi mo pwedeng basta kubkubin yung bansa na hindi sa'yo. Sabi ni David Ben-Gurion, amin yun. Sabi ng Amerika, pag pinilit mo yan, magagalit sa iyo yung mga ibang mga bansa na nakapaligid sa iyo, papatayin nila kayong lahat. Maulit na naman yung Holocaust. Pag nangyari yun, di kami tutulong, sabi ng Amerika. Pero sabi nila, hindi. Amin yan. Hindi nila maintindihan. Anong pruweba mo na sa inyo yan? So, ginamit ni David Ben-Gurion yung Biblia. Ito, nakasulat dito. Amin ang bansang Israel. So, nung ginawa nila, hindi na sila sumagot. Bakit to? Lahat ng mga tao na nanunungkulan dyan, bago sila mag-umpisa sa trabaho nila, sumusumpa sila sa Biblia, di ba? Yung mga presidente natin, di ba? Nasumpa sila rito. Anong ibig sabihin nun? Ba't sila sumusumpa sa Biblia? Nangangako sila, hindi ako magsisinungaling sa tungkulin ko. Kasi yung Biblia, ito yung batas. Okay? So, nangyari ko kung ano yung sinabi ko ng propesiya. Kumalat yung balita, narinig ng mga Israelita sa iba't ibang lugar, kaya naisip nila, may bansa na pala tayo. Uwi na tayo. Balik na tayo. Takapropesiya din yan sa Biblia. Isaiah 43, 5-6, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan. Titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula, at ang aking mga anak na babae mula sa dulo ng lupa. Silangan, kanluran, hilaga, timog, ibig sabihin yan yung 4 na sulok ng mundo. Babalik daw silang lahat. Maging yung propesiya, paano sila babalik, nakasulat din yan sa Biblia. 60 verse 8, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? So, pinakita ng Diyos kay Propeta Isaiah, yung isang pangitain, kaya nang isinulat niya, lumilipad sila na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. Sa panahon niya, mahirap yan intindihin. Pero sa panahon ho natin, madali lang huyang intindihin. Yung lumilipad na parang ulap, kulay puti, di ba? Ano ba yung lumilipad na kulay puti? Aeroplano, di ba? Kaya nung 1903, na-invento ho ng Wright brothers yung aeroplano. Kaya, nung nag-decision silang umuwi, yan na ho. Ano yung nasa likod nila? Ano ho yung nasa likod? Ayan, aeroplano. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ho yung nangyari. Okay? Sa kanlurang bahagi, umuwi sila. Sa silangang bahagi,
Umuwi sila para mga kalapati sa kanilang mga bintana. Siguro nakita niya yan. Maraming tao mga nakasilip. So silangan kanluran, walang problema, nakabalik na sila. Pero sabi ho dito, sa hilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Bakit po? May problema dyan sa hilagang parte at saka sa timog na parte. Sa hilagang parte ng Israel, andun ho yung Russia. Okay? So sila, mga mukha silang Ruso, mukha silang Russian, pero mga Hudyo ho sila. Gusto nilang umuwi. Ang problema, sa panahon ng pag-uwi nila, ay mahirap po yung economy ng Russia. Wala silang pagkain, wala silang trabaho, wala silang pera. Kaya itong mga Hudyo, di sila basta-basta makauwi. Gusto nyo umuwi, magbayad kayo ng tax. Bayad kayo ng tax. Wala silang pera pambayad, so hindi sila makauwi. Okay? Kaya, nagwelga sila. Okay? Let our people go, sabi. Kung nalaman nun ng Amerika na ganun yung nangyayari, kinausap nila yung Russian government. Sige, tulungan namin kayo, bigyan namin kayo ng trabaho, bigyan namin kayo ng pera, bigyan namin kayo ng pagkain. Pero yung mga Israelita, pabayaan nyo silang umuwi. So dahil dun sa deal na yun, nakauwi ho sila. Okay? And then sa hilaga ng Israel, ay andun ho yung Ethiopia. Okay? Mukhang nalahian na sila ng itim, pero mga Hudyo ho sila, mga Israelita ho sila. Dito, mahirap ho yung sitwasyon nila kasi sa Ethiopia ay marami ho doong mga rebelde. So, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, mga kabataan, 12 years old, mula 12 years old pataas, tinitraining na sila paano humawak ng baril, paano gumamit ng baril. And then, sila ho yung pinapalusob. Marami hong namamatay sa kanila. Sila ho yung nakikipaggera doon ho sa mga rebelde. So, naisip nila, maubos tayo dito. Kung di tayo gumawa ng paraan, mamamatay tayong lahat. So, anong ginawa nila? So, mula Ethiopia, naglakbay ho sila papunta ho ng Sudan. Lakad lang ho, mahirap ho yung dinanas ho nila. 12,000 sila, bumiyahe sila. Problema, 4,000, hindi ho kinaya yung biyahe, namatay ho sila. So pagdating ho nila doon, okay, nirescue ho sila ng Israel, kaya inilunsad ho yung Operation Moses ng 1984. So meron hong documentary ito. Papakita ko sa inyo. Meron daw po naiwan na 15,000. Naiwan sila doon sa Ethiopia. Bakit sila naiwan? Sila ho yung mga may sakit, yung mga bata, yung mga matatanda. Hindi ho nila kaya yung biyahe. Hindi nila kaya na lumakad ng malayo. Pero yun yung mga Hudyo, meron silang ugali. Di sila nag-iiwan ng kababayan. Okay? Never sila nag-iiwan ng kababayan. Kaya noong 1991, nilunsad doon nila yung tinatawag na Operation Solomon. Okay? So, ako ipinanganak ako 1991. So, ibig sabihin, yung propesya ng Biblia, wala talaga siya. Gumagana talaga. Totoo talaga. Tingnan natin yung video clip dito. Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel,
which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. So nakita niyo ho yung mga pasahero nila? And mga bata, mga lola. Okay? So, nakabalik sila? Tama? Hanggang ngayon. Okay? Bumabalik ho sila. May mga Israelita ho na nagtago dito ho sa Pilipinas. Umuwi na rin ho sila. Okay? Marami hong documentary tungkol ho sa kanila. So, yung Israel, ang galing ho. Bakit ho? Dito ho sila inilagay ng Diyos sa gitna ng mundo. Bakit ho? Sila yung saksi ni Jehovah. Nasa gitna sila para yung mga bagay na nangyayari sa kanila madaling kumalat. Kasi kung dito sila nakalagay, hindi malalaman nito. Kung dito sila nakalagay, hindi malalaman nito. Sa gitna sila nakalagay. Ngayon, pwede mo sabihin, parang hindi namang gitna yan eh. Gitna ho yan. Ang Israel, nandun sila sa tinatawag na Mediterranean Sea. Okay? Dagat sa gitna ng kalupaan ang ibig sabihin ng Mediterranean. So, north, east, west, south, nakabalik sila. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Totoo ho yung Biblia. Okay? Yung Diyos ay buhay. Kung ano yung sinabi ng Diyos, mangyayari. So, nakabalik na sila. Pag dinanundunat na nila yung Israel, syempre, tuyot. Okay? So, ano nangyari? Yan o, ibinalik ko sa kasaganaan. Okay? Yung lupain nila, isinaayos, and then yung mga tao, isinaayos ho sila. Tignan natin, Ezekiel 36:34 hanggang 36, sabi dyan, ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Sa halip na sira sa paningin ng lahat na nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. Oh, grabe, magiging gaya daw ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan ngayon at may pader. So yan ho yung prophecy. Magre-recover and then titirahan. Mamumulaklak, mamumunga, gaya daw ng halamanan ng Eden. Kung magkagay malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. So, ilang. Okay? Tuyot, tigang. Walang bakas ng buhay. Yan noon. Pero sabi ng propesiya, magiging gaya ng halamanan ng Eden, tinatahanan ngayon at may pader. Yan na ho yan ngayon. Okay? Noon, disyerto, yan na ho yan ngayon. Okay? Alam nyo, sila ho yung nagpo-produce ng matamis na grapes, mga prutas. Noon, ngayon, tingnan nyo, parang paseyo na, no? Mas maganda pa sa paseyo, eh. Diba, ho? Tingnan nyo, galing dyan, no? Ito na ngayon, no? Noon, ngayon. Jerusalem noon, Jerusalem ngayon. Noon, ngayon. Okay? Grabe, di ba? So, kung ano yung sinabi ng Diyos, nangyayari talaga. Nila yung propesiya, magiging pinakamayamang tao sila. Ngayon, maraming mayayamang mga bansa. Amerika, Japan,
sa Europe, di ba? So tingnan natin, ano bang propesiya? Isaiah 60 verse 5, kung magkagiyon ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Kusa, dadalhin sa kanila. Darating sa kanila yung kayamanan. May binabanggit dyan yung kasaganaan ng dagat. Okay? Sa Israel, binanggit ko kanina, dalawa yung dagat meron sila. May Mediterranean Sea at meron silang Dead Sea. Yung Dead Sea, ito ho yung pinakamababang parte ng mundo. Ibig sabihin, lahat ng mga mineral na nanggagaling sa itaas, pag bumaba na ho yan sa Dead Sea, di na yan naalis doon. Paglipas ho ng panahon, mamumuo yung mga mineral na yan. Okay? At sa Dead Sea, meron ho diyang mahalagang mineral, okay, yung tinatawag ho na uranium. So mamaya ho, ikikwento ko sa inyo tungkol doon sa uranium na yan. Okay? So marami ho mga produkto dyan. Meron nga binitinda dyan, putik lang eh. Putik mula sa Dead Sea, ay ang mahal ho. Pampaganda ng balat. Balat lang kasi pag mukha yun, ano na yun? Ano yung Photoshop na yun? O kaya inopera na yun. Pampaganda ng balat, kutis, no? Sabi dyan, no, kung sabi dyan yung kulay dilaw, siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Hindi talento ang ibinigay ng Diyos sa kanila, kapangyarihan. Okay? Kumbaga, halimbawa, ito, tindahan to, 10 taon na. Ito, mga Hudyo, nagsayo ng tindahan, 1 buwan pa lang. Wala ho, nagsasara po ito, nalulugi sila. Kasi, mga Hudyo, meron silang kapangyarihan. Nag-grocery tayo, di ba? Meron, may mga pure gold sa SM, di ba? Yung pinag-isipan ko rin, kanino kayo napupunta yung mga perang binabayad ko doon pag nag-grocery ako. Ito ho, ilan lang po ito sa mga produktong pagmamayari ng mga Hudyo. Yan, kanila ho yan. Diyan ho, may McDonald's, nakita ko eh. May McDo, di ba? Mahilig ka magluto, mahilig ka sa Maggi Magic Sarap. Sa kanila ho yan, itong mga ito. Produkto ho nila yan. Grabe, pati ho to. Yan, kanila ho yung mga yan. 7-Eleven, ay nagkalat yan. Burger King, Red Bull, mahilig ka maglaba, Ariel ka. Diba? Vaseline. Ilan lang ho yan sa mga produktong pagmamayari ho nila. Alam niyo yung mga Hudyo, kahit na yung Israel ho'y maliit lang na lugar, na bansa, andun ho yung mga matatalinong tao. Alam niyo yung flash drive? Flash drive? Hindi USB. Yung USB, yun yung sinasaksakan. Yung mismong pansaksak, flash drive ang tawag doon. Ang galing ng technology na yun. Sinaksak mo lang, mag-copy ka lang, pwede mo nang ilipat sa computer mo. Tama? O kaya yung mga estudyante, lagi silang may flash drive. Kasi madalas wala silang assignment. Wala silang project. Kumukopya lang sila. Pero kanino kayang utak? Okay? Kaninong utak kaya yun? Ba't kaya nagkaroon ng flash drive? Sa kanila ho, sa mga Hudyo. Yung parang, yung Waze, yan, yung mga Google, yung parang Google Map, yan, utak ho yan ng mga Hudyo. Okay? So, nangyari. Kahit to, ganun sila, may mga mayamang bansa, pinapautang lang ho sila ng mga Hudyo. Okay? Then, pinaka-ma-impluwensya. Okay? Influencers sa social media, marami, di ba? Pero hindi mga ganun social media influencers. Buong mundo, nai-impluwensyahan nila. Sepanyas, chapter 3, verse 20, sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Pupurihin daw sila ng bayan sa buong daigdig. Ibig sabihin, buong mundo, may impluwensyahan nila. So ito, umpisa muna tayo dito. Si Einstein, Hudyo ho siya. Okay? Anong influence niya? Technology. Di ba? Siyensya. Then, si Steven Spielberg, sa larangan ng pelikula, okay? Malaki yung influence niya sa film industry. And syempre, si Bill Gates. Okay? Influence hanggang ngayon, di ba? Gumagana yung mga bagay na ginawa niya.
So yung iba hindi na sila kilala, pero ito kilala niyo ho ito. Si Mark Zuckerberg po, siya ho yung may-ari ng Meta. Di ba? Buong mundo, sino dito walang Facebook? Lahat tayo meron. Yung iba nga sa atin, marami. Di ba? Minsan 3 para hindi ka nasisiro sa like. Lahat, buong mundo, kaya niya kayong payukuin buong araw. Tama, mali. So, di ba? Hudyo ho siya, hudyo. Ito ho, sa Google, si Sergey Brin at saka si Larry Page, actually sila, galing ho sila sa family ng Hudyo na natrap sa Russia. So kung hindi sila nakauwi, paano tayo ngayon? Wala, magbabasa ka ng Britannica, ng encyclopedia. Buti na lang nakauwi sila, di ba? May Google tayo. Paano mo magluto ng adobo? Google ko lang. How to cook adobo. Ano na, palabas na. Hudyo ho sila, influence nila buong mundo. Okay? Steve Jobs, patay na ho siya. Siya ho yung may-ari ng Apple company. Anong influence niya? Yung cellphone nyo, meron dito gumagamit pa may keypad? Wala. Bakit? 2007, nung lumabas yung unang iPhone, magulat sila, ba't walang keypad? So doon ho nag-start yung touchscreen. So lahat ng cellphone ngayon, touchscreen na. Influence ho ni Steve Jobs. Hudyo ho siya. Marami pa ho. Marami. Okay? Influence. Na-influence nila yung buong mundo. Okay? And then ito, pinakamakapangyarihang bansa. Sa panahon ngayon, pag-usapang kapangyarihan, Amerika ho ang number 1, di ba? So, tignan natin. Deuteronomy 28 verse 1, sabi na ng kulay dilaw, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Itataas, ibig sabihin, magiging pinakamakapangyarihan sila sa buong mundo. So, sige, ang pinakamakapangyarihan ay APAC. APAC, ang pinakamakapangyarihan ay Amerika, di ba? Pero, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa Amerika? Alam niyo ba? Pag nagsalita siya, susundin ng buong bayan yun. Sino siya? Yung presidente nila, yung presidente. Pero sino ba ang pumipili ng presidente ng Amerika? Mga Hudyo. Okay? Mayroon po tinatawag na AIPAC. American Israelites Public Affairs Committee. So, yung mga kandidato, mangangampanya sila sa kapwa nila Amerikano. Pero pag gusto nilang manalo, maging yamado, mangangampanya sila sa AIPAC. Ipapakita nila yung mga plataforma nila. Pag nagustuhan ng mga Hudyo yung plataforma nila, boboto sila, mananalo sila. Example, ayan o, si Obama. Si Obama. Yung mga Amerikanong puti, galit sila sa mga Amerikanong itim. Senator pa lang siya, nangangampanya siya, marami siyang mga bagay na plataformang sinasabi sa AIPAC. Naging presidente ba siya? Opo. Binoto siya ng mga Hudyo. Si Donald Trump, naging presidente siya noon, presidente siya ngayon. 'Di ba? Mamaya babalikan natin si Donald Trump. Pag si Donald Trump, bago ho si Donald Trump naging presidente ulit, nung matapos yung term niya, yan si Biden, naging presidente siya. Okay? So, si Donald Trump, yung isa sa platapormang nagustuhan ng mga Hudyo sa kanya, yung anong pangalan nito? Yung American Embassy nakalagay doon sa ibang lugar. Plataforma ni Trump, ililipat ko yan doon sa may Jerusalem. So, nung nilipat niya doon sa Jerusalem, grabe, nagkakagulo yung mga tao sa labas. Kaya nag-umpisa na nangyari ho dyan, binobomba ho ng ibang bansa yung Israel. Si Biden, kaya siya nanalo, ang plataforma niya, bibigay ko yung Iron Dome sa inyo. Para habang binobomba kayo, yung Iron Dome, i-intercept niya yung missile, di kayo mapapano. Marami silang plataforma, kaya binoboto po sila ng mga Hudyo. Ngayon, si Trump, presidente siya uli, di ba? Di ba? Oh, merong bagay na naiwan si Trump nung panunungkulan niya na pwede niyang tapusin sa panunungkulan niya ngayon. Okay? So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. So itong mga bagay na ito, yung propesiya tungkol sa kanila, nagkatotoo yan.
Yan ang laman ng balita. Okay? Yan yung nangyayari sa paligid natin. Ibig sabihin yan, totoo yung Biblia. Okay? So, para ho mas maintindihan, papakita ko sa inyo yung isang video clip tungkol ho dyan sa recovery ng bansang Israel. So, tignan ho natin itong video clip. For the first time in 2,000 years, a Jew could be born in the land of Israel, live a full life, die in the land of Israel, free, never knowing the exile. This year we celebrate 1948. 1,948 years ago, the Roman Empire destroyed our lives. They burned and demolished our temple and exiled the Jews from Jerusalem, all while gloating their vicious imperial conquest and victory. The Jews rebelled and fought valiantly for their freedom. The rebellion was crushed, and the Jewish people found themselves homeless, helpless, and lost for centuries upon centuries. The long and bitter Jewish exile reached the darkest time in human history. As we celebrate 70 years, we must remember where we were only 74 years ago. And I saw a great open space with dry bones. Can these bones live? Only you know. After the UN voted in favor of the partition plan on May 14, 1948, the 5th of Iyar, the British mandate was due to expire. On May 13th, the eve of the Declaration of Independence, General George Marshall, then Secretary of State of the United States, sent Ben-Gurion a brutal ultimatum, demanding the postponement of the Declaration of Independence. Marshall, together with the Secretary of Defense, James Forrestal, imposed a military embargo. They threatened that Ben-Gurion's Declaration of Independence would trigger a regional war, which would doom the Jewish people to a second Holocaust in less than 10 years. And the United States would not provide any assistance to the Jews. Intel arrived that Britain had supplied arms to Egypt, Jordan, and Iraq, preparing them for the attack. The Palmach force of the Haganah numbered only 300. They had almost no equipment and no uniforms. Only half the men in each unit had guns. All of the freedom fighters of Israel, the Haganah, Etzel, and Lehi together, numbered only a few thousand. How could the Jews defend themselves? Under extraordinary pressure, a self-proclaimed secular Zionist, David Ben-Gurion, was overcome, possessed with a ruach gvura, a courageous spirit of biblical proportions. And just like that, 2,000 years of exile came to an end. 1,948 years ago, Jerusalem was destroyed. We are celebrating the most legendary comeback story in human history. Can these bones live? Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. Thus says the Lord Hashem, I'm going to open your graves and lift you out of your graves, my people, and bring you to the land of Israel. From dry bones and ashes, total despair and desperation, Israel was resurrected from the dead, and new life was breathed into the Jewish people. In 70 years, Israel went from having one asphalt road to building Ben-Gurion International Airport, some of the best hospitals in the world, and built more roads and infrastructure per capita and faster than any other place on the planet. Israel has transformed a barren, desolate, non-productive land into one of the most powerful economies in the world. We're not praying that one day we hope to see your return to Zion. Let our eyes see that it's already happening right now.
Anong sabi? Do you see the miracle? Yes, so. May Diyos. Okay? Kaya, kailangan natin na pag-aralan yung mga bagay na ito. Bakit? Kasi, sabi ni Jesus Christ, yan, Mateo 24:32, kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ito humahalaga. Mahalaga po ito. Anong ibig sabihin ng igos, sanga, at yung tag-araw? Ito ho yan. Sa Bible, pag sinabi yung igos, Israel. Ibig sabihin ng talinhaga, tignan mo yung Israel. Yung sanga at dahon, ibig sabihin yan, pagiging makapangyarihang bansa nila. Tignan mo yung Israel. Kapag makapangyarihang bansa na sila, malapit na daw yung tag-araw. Ano ho yung tag-araw? Yan ho. Ang ibig sabihin ng tag-araw ay yung pangalawang pagdating ni Jesus. So pag-aralan ho natin, okay, yung Israel bilang talaorasan ng Diyos. Okay? So, Matthew 24:33 hanggang 35, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yan ang sabi niya. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, may mga tanda. Yung mga bagay na ito ay yung mga tanda. Pag nakita daw natin yung mga tanda, alam ninyong siya ay malapit na. Nasa mga pintuan na. Sabi ni Jesus, mamamatay ako. Paglipas ng 3 araw, mabubuhay ako. Takit ako sa langit. Pero, babalik ako. Yan ang sabi ni Jesus, babalik ako. So, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So, 1 Corinthians 10:11, yung lahing ito na binabanggit, tayo po yun. Yung mga taong nakakakita ng mga tanda. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila. Tungkol to sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Bilang halimbawa. So, alam natin ngayon, kung mali ang pagpili natin, susampain tayo ng Diyos. Impyerno tayo. At nasulat bilang pangaral sa atin. Tinuturuan tayo ng history ng Israel kung paano ho dapat yung piliin natin. Sino yung Diyos? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Sino ba tayo? Na dinatnan ng katapusan ng panahon. Tayo ho yung mga tao na nabubuhay sa katapusan ng panahon. Okay? So, nasa pangalawang parte na tayo, pag-aaralan ho natin yung tanda ng katapusan ng panahon. Okay? So, lahat dito sa sa nangyayari sa mga tao, nangyayari sa kalikasan, lahat ho yan. Okay? Magtuturo sa atin. So, sabi ni Jesus, babalik ako. Sabi ng mga alagad, paano namin malalaman? Sabihin mo sa amin. Matthew 24:3, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating? At ang katapusan ng panahon. So, kailangan natin itong maintindihan. Okay? Para alam natin kung bakit mahalaga yung Bible seminar na ito. Bakit tayo pa'y napakiusapang makinig? Bumalik. Okay? So, isa-isahin ho natin, nakalagay dyan, tanda ng pagtatapos ng panahon ng mga hentil. Tayo ho yung mga hentil, binanggit ko kahapon, di ba? May mga Hudyo, may mga hentil. Mamaya, papaliwanag ko ho yan. Okay? Unang tanda, para malaman natin na malapit na yung pagdating ni Jesus, yan na. Yung pagbangon ng Israel mula sa sumpa. Tapos na ho yan. May 14, 1948, nangyari na ho yan. Check na tayo dyan. Hindi na natin kailangang pag-aralan. Sunod, yan, dadami ang mga bulaang Kristo. So, tingnan natin yung Bible verse, Matthew 24:5. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. So, nangyayari ba yan sa panahon natin? So, maraming tao nagsasabi, ako si Jesus. Sa Russia, yan. Siya daw si Jesus. Tingnan yung dami ho yung nasunod sa kanya.
Ito, grabe, parang idol siya eh. Oh. Pati yung hairstyle, parang ginagaya. Marami siyang tagasunod. Tanong, bakit sila sumusunod sa kanya? Hindi nila alam ang Biblia. Sa Brazil, siya daw si Jesus. Ang pangalan niya daw ay si Inri. Si Jesus meron siyang 12 alagad na lalaki. Ito yung kanya naman, yan naman ang mga alagad niya, babae. Ito hindi ko alam tong isa. Kung ano ang papel niya dyan. Sa Kenya, siya daw si Jesus. Sa Pilipinas, meron din, di ba? Ay, ang dami. Oh. Ako ang pipirma ng kaligtasan mo, sabi niya. Asan kaya yun ngayon? Sa kulungan. Di ba ho? Pero alam nyo, maraming nasunod sa kanya kasi hindi nila alam yung Biblia. So, nangyari, tama? Yes po, nabubuhay tayo dyan. Yan ang mga tanda. O, ito tanong ngayon, no? Ba't ganito yung mundo natin? Abnormal. Ang mundo ay malulumang gaya ng kasuotan. Tingnan natin sa Hebreo, yung kulay dilaw, silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Pag yung isang bagay ho, bago masira, nagloloko. Bawa itong TV na to, bago to masira, lumalakas yung volume niyan kusa. Okay, lilipat-lipat ng channel yan. Yung cellphone natin, bago masira, lobat, pag saksak mo, 2 segundo lang, uy, full bat na kagad. Tapos kahit hindi mo tinatouch, doon pumipindot, di ba? Yung mundo natin, hindi ho kayo nahihiwagaan. Di ba? Sobrang init. Tapos pag bumagyo, malakas yung bagyo. So, kaya, bigla ho, kalat-kalat ho yung mga wildfires, yung mga forest fires na nangyayari. Kahit dito sa atin, sa Zambales, di ba ho, nag-forest fire na. Sa data ng NASA, 1920, yan ang kulay ng mundo, kulay asul. Malamig ba? Malamig. Okay? Pero pagpasok ng 2020, yan na ho yung kulay ng mundo natin. Kulay pula na orange. Bakit ho? Sobrang init na ho. Dati, pag mga bandang alas 10, kaya ko pang mag-basketball sa initan. Ngayon, alas 9 ho, sobrang init. Parang alas 2 na ng umaga. Lalo na ho sa Cavite, kahit hindi ka ho nalabas doon, yung hangin, susunugin ka ho ng hangin sa sobrang init. Okay? So yung resulta ng sobrang init na mundo, ang resulta ho niyan, malalakas na mga bagyo. Kaya yung bagyo ho natin, sunod-sunod tsaka malalakas. Sa Spain, di ho sila nakaka-experience ng baha. Then one day, umulan, yan na ho. Grabe ho, pinaghirapan nila yan, di ba? Pero saan napunta yung mga bagay na hinanda nila? Binaha. Sa Saudi, di ba? Sa Saudi, disyerto. One day, umulan ho ng yelo. Okay? So, sabi dyan, no? Saudi Arabia, desert, brave in rare snow. Yes, so. Sabi nila, ano to? Miracle to miracle. Pero actually, hindi yan miracle. Yung Diyos, sinasabi niya doon sa mga tao, okay, babalik ako. Kaya, yung mundo ho natin, papunta na ho doon sa pagkawasak. Okay? Kaya wag ko kayo magtaka, bakit ganito yung nangyayari sa mundo natin? Ano po ito? Nasa Bible ho yan, nasa Bible. Okay? Masisira ho yung mundo natin. Kaya iniisip ng mga scientists, hanapin yung Earth 2. Wala hong Earth 2. Ang meron lang ho, katapusan. Okay? So, nabubuhay na tayo dito. And then, digmaan, tagutom at lindol. So, tingnan natin yung sabi ng Bible verse. Yan, malaglalaban ng bansa sa bansa. Kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol. So, dito lang sa Pilipinas, hindi yan natatapos. Tuloy-tuloy yung laban doon sa Mindanao, hindi natatapos. Okay? And then, sa mga nakaraang balita, di ba? Binubuli tayo ng China hanggang ngayon, di ba? Wala man tayong magawa, hindi man tayo makapalag. And then, ayun yung balita, yung Israel. Bakit sila nakikipagdigma laban sa Pakistan? Okay? Mamaya, ipapaliwanag ko ng husto. And then, yan, yung Russia. Tsaka yung China. Ano sila?
O, nagsanib puwersa sila, di ba? Hanggang ngayon, di ba, yung Ukraine at saka yung Russia, nagigera sila. Pero natalo ba ng Russia yung Ukraine? Hindi, di ba? Yung presidente ng Ukraine, si Zelensky, Hudyo ho siya, Hudyo. Nung ginera ho ng Russia yung Ukraine, marami hong Hudyo sa Ukraine. Umalik sila ng Israel. Okay? So, nangyayari ho yan. Then, yung India, laban sa Pakistan. And then yung current news, Israel, Hamas. Tuloy-tuloy ho. Bakit sila nagdidigmaan? Nasa Bible ho kasi yan. And then, ayun na, mga lindol. So, pagpasok ng 2022, puro malalakas na ho yung mga lindol. 2024, nag-New Year ho yung Japan ng lindol. Nilindol ho sila. Japan, sa Taiwan, sa Vanuatu. Doon ngayon 2025, di ba? Sa Myanmar, sa Thailand. Tapos kanina, may balita, di ba? Sa may Russia, 8.7, magnitude 8.7 na lindol. So yung mga iba, yung usapan na big one, di yan totoo. Actually, pwede ho mangyari yun. Kasi nasa Biblia yun eh. Okay? Then ano pa? Digmaan, lindol, taggutom. Okay? Early warning, hunger hotspots. 2023 data pa po ito. Pero yan na ho, marami na hong lugar sa mundo yung wala ho sila makain. Noong nagkaroon ho ng COVID-19 pandemic, marami namatay, di ba? Pero sabi ho ng mga experts, dapat maghanda yung buong mundo. Kasi may isang pandemyang papatay sa maraming mga tao. Yun ho yung pandemya ng taggutom. Dito, magkano ang pinakamurang kilo ng bigas? Pinakamura. O may 38 pa. Pero doon ho sa amin, wala ka na mabibili sa 40 mo. 52, 53. Tapos yung mga tinda, nagmumura o lalong nagmamahal? Tumataas. Bakit ho? Ayun na ho. Taggutom ho yan. Kung kumakain ho tayo 2 beses ang isang araw, mapalad tayo. Actually, kung kumakain ka ng 1 beses sa isang araw, mapalad ka. Kasi sa ibang bansa ho, wala silang pagkain. Okay? Kada 7 segundo may batang namamatay sa gutom. Sa lugar ho nila, pag walang pagkain, pag umulan, gumagawa ho sila kumukuha silang putik, tapos ipo-form nila ng hugis cookies. Tapos patutuyuin nila. Pag tuyo na, pwede nilang kainin. So anong kinain nila? Cookies o putik? Putik. Pag wala, maghihintay sila. Halimbawa, may elepante. Andyan. Pag dumumi yun, unahan sila. Kakainin nila yung dumi ng elepante. Pag wala naman, tubig, hintayin nila yung pag umihi yun, iinumin nila yung ihi. Okay? Kaya sa ibang lugar ho, maraming tao pumapatay sila kasi gutom sila eh. Sabi yung kumakalam na sikmura, wala siyang alam na batas. Kagagawin ng tao lahat para lang makakain siya. Okay? So tayo, hindi natin alam. Abala kasi tayo. Nagsa-social media tayo, pero kung ano lang yung nakakata, si malupiton lang ata pinapanood niyo. Aray ko. Pero actually, pag nakakapakinig ko kayo ng international news, makinig ko kayo. Okay? Yan ho nangyayari sa mundo ho natin. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit maraming road rage? Bakit maraming mga bigla na lang binabaril, nag-aaway? Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yes, so, yung mundo ko natin ay pasama ng pasama. Okay? Binanggit ko na kahapon, pabata ng pabata yung gumagawa ng krimen. Kasi yung mundo natin ngayon eh. Okay? Walang kapayapaan dito sa lupa. Okay? So, sunod, ayun na. Salot at sakit. Bakit may COVID-19? Bakit may monkeypox? Bakit may ganito? Bakit may ganyan? Nasa Bible ho yan lahat. Sabi sa Luke 21:11, salot. Magkakaroon ng mga bagay na kilabot. Matagal na ho yan. Yung mga salot, yan ho yung mga sakit, tapos kayang
pumatay ng maraming tao. Eh, halimbawa ito. Dati, dengue eh. Meron na ho dito na dengue. Wala pa. Ilang dengue lang ba para madenggoy ka? Parang 3 dengue ka lang ata pag nakatatlo ka. O, conforme. Pero anong punto? Ang liit na insekto pero kaya niyang pumatay ng maraming tao. May mga outbreak, di ba? Then ito, HIV tsaka AIDS. Actually, ito bunga to ng kasalanan. Nung nilikha ng Diyos yung tao, lalaki at babae. Walang gitna. Pero yung mga tao, sa sobrang sama, gumawa sila ng sarili nilang law. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito yung bunga ng kasalanan nila. Pero sabi sa balita, may gamot na daw yung HIV. So ngayon, anong iisipin ng mga tao? Okay na. Pwede na tayong gumawa ng karumal-dumal kasi although magkasakit tayo, may gamot tayo. Ganyan ho yung mundo natin ngayon. Ebola, di ba? Sabi diyan, yung mortality rate 50% to 90%. Yung yung dugo, gustong lumabas kaya sumasabog yung ugat. Pag natalsikan ka niyan, automatic yan. Magbilang ka na ng araw mo. Pero naapula yan. Then bago matapos yung 2019, pinasok ko tayo ng COVID-19 virus. So yung mga lugar na hindi inaasahan magkakaroon sila, nagkaroon sila. Yung mga overpopulated na mga bansa, dami hong namatay sa kanila. Sa India, overpopulated po sila. So nung nagkaroon sila ng COVID outbreak, marami na namatay, so marami nagkakasakit. So sa ospital, wala na silang supply. Walang bakanteng lugar sa ospital kaya marami namamatay. Then, sementeryo, wala na ring lugar kasi maraming namatay. So anong ginawa nila? Ito yung lugar na to parang marumi, parang puro basura. Pero actually, ano ho yan? Libingan yan. Okay? Ito yung tinatawag na sun graves. Kung saan, basta may lupa, doon nila ililibing yung bangkay ng kanilang kamag-anak. Okay? Dami yung namatay dyan sa kanila. Overpopulated po kasi sila eh. So yan ho, nangyayari ho sa atin yan. May mga monkeypox pa, ganyan. Eh yung mga tao, nung nangyari ho yung COVID-19, alam na ho kasi namin, kasi nakasulat sa Biblia. So, natakot kami. Bakit ho? Ibig sabihin, yung pagdating ng Panginoong Hesus ay malapit na talaga. Tapos yung mga tao sa paligid, di nila alam. Grabe yung takot nila. Yung iba, namatay pa sila. So lahat ito, nakasulat to sa Biblia. Okay? And then, itong ginagawa natin. Bakit tayo nagba-Bible seminar? Bakit kami nakikiusap? Balik kayo. Bumalik kayo dito. Tapusin niyo yung Bible seminar. Makinig po kayo maigi. Yan ang sabi ng Biblia. Matthew 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang Yesu, may wakas. Actually, okay lang kung walang wakas eh. Kung walang impyerno, kung walang paggunaw ng mundo, okay lang eh. Kahit di na tayo mag-Bible seminar eh. Magsaya na lang tayo. Ang problema, may impyerno, may paghuhukom. May wakas eh. Darating ho yung wakas eh. Ito, may Bible seminar dito ngayon sa Laguna. May Bible seminar sa Tansa. May Bible seminar sa Visayas. May Bible seminar sa Mindanao. May Bible seminar sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit to? Nagmamadali kasi tayo. Kasi kapag inabutan tayo ng wakas, wala na tayong magagawa. Okay? Kaya, ito yung mga bagay na sinabi ni Jesus. Meron ba tayong na-miss? O lahat nangyayari? So, nabubuhay tayo. Ito na yung nangyayari. Ano ibig sabihin yan? Totoo ho yung Biblia. Buhay ho yung Diyos. Pagtatapos ng panahon ng mga hintil. So, ipapaliwanag ko ho sa inyo yung timeline na itinakda ng Diyos. Okay? Ang panahong itinakda ng Diyos, dumating ho yung Panginoong Jesucristo 2,000 years ago para ho tulungan yung mga Israelita para mag-repent sila. Okay? Problema, pinapatay nila si Jesus. So, yung sumpa, nagumpisa, and then, yung pagkakataon, para maligtas yung tao, nailipat yan sa atin. Kaya sabi dyan, ayan, yung kaligtasan ay napunta
sa mga hintil. Tayo ho yun. May pagkakataon tayo. Ito ho yung tinatawag na panahon ng mga hintil. Tayo ho yun. Panahon natin ngayon. Pero kasabay niyan, lalabas yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Ito na yun yung nangyayari. Pero hanggat may pagkakataon pa, pwede tayong masave, pwede tayong maligtas. Kaya tinatawag yung panahon ng biyaya. Naintindihan niyo ho? Panahon ito ng biyaya, pwede kang maligtas. Ang problema, yung susunod na timeline, ito na yung rapture. Ano yung ibig sabihin ho ng rapture? Ibig sabihin ho ng rapture, yan ho yung ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Yung mga taong naligtas, yung mga taong may buhay na walang hanggan, susunduin sila, kikitain nila yung Panginoong Yesus doon sa mga ulap, sa himpapawid. Sa Bible ho, walang salitang rapture. Ang ibig sabihin ho ng rapture ay labis na kagalakan. So para ho ipaliwanag, ano yung ibig sabihin ng rapture? Handaan nyo ha? Yung mga taong naligtas, yung mga taong may buhay na walang hanggan, naipanganak muli, yung espiritong patay ay buhay, kaya magkikita sila ni Jesus. So ano ibig sabihin yan? Unang Thessalonica 4:16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, ano sabi? Aagawin kasama nila sa mga ulap. Upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayoy makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Aagawin. Nasnatchan na kayo ng cellphone? Inagaw? Nagpaalam ba yun ng snatching ko? Bigla, di ba? Ganun ho yung rapture. Isang iglap, boom, wala na. Okay? Yan yung konsepto ng rapture, aagawin. Kaya sabi sa Matthew 24, verse 40 hanggang 41, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isang iiwan. Bakit may kinuha? Bakit may naiwan? Yung isa born again, yung isa hindi. Yung isa ligtas, yung isa may relihiyon lang. So, may kukunin, may iiwan. At kapag nangyari ho yung rapture, hindi yan by schedule o Lunes, Santa Rosa, Martes, Calamba, hindi. Isang bagsak yan. At kapag nangyari yan, worldwide ho yan, worldwide. Sabi sa Luke 17:34-35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawa sa isang higaan. Gabi na eh. So, tulog na yung mga tao, magpapahinga sila. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho. Umaga, usually, mga tao nagtatrabaho sila. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Okay? Kaya ho, kailangan nyo itong maintindihan. Yung pagdating ni Jesus ay malapit na. Pag naiwan ka, wala ka namang magagawa. Meron lang chance. Meron lang certain period kung saan pwede kang maligtas. Huwag may dahilan. Ay, nagsisimba naman ako. Ay, nagdadasal naman ako. Ay, mabait naman ako. Tandaan mo, ang utos ng Diyos, buhay na walang hanggan. Okay? No ID, no entry. Sa langit, kung hindi ka ligtas, wala kang buhay na walang hanggan, hindi ka makakasama. Ito ho, ano lang ito, illustration. Bigla nag-rapture. Nagtataka siya, oh. Bakit ako naiwan? May hawak naman siyang Bible. Maaari, tumanda na rin sa simbahan yan. May ministry din siguro yan. Problema, hindi siya ligtas. Kaya naiiwan siya. Okay? Waiting ko, pag naiiwan ka, wala ka namang magagawa. Kung tunay na naligtas yung nag-imbita sa'yo, kahit balikan mo itong bahay na to, wala na magbubukas sa'yo dito. O, nilipat mo sa 24 oras. Sabi ni Mel Chanco, mga kapuso, marami hong mga tao ang nawawala na sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Ibig sabihin nun, naiiwan ka na. Alam niyo, pag nag-rapture, magulo. Isipin niyo, yung mga eroplanong lumilipad, kung yung piloto ligtas, babagsak yun, maraming mamamatay. So yung buong mundo magkakagulo dahil maraming nawawala, hindi nila maintindihan kung ano yung dahilan. Ngayon, pag naiwan ka sa rapture, anong mangyayari sa'yo? Ito ho. Papasok ka ho sa tinatawag na,
papasok ka ho sa tinatawag na 7 taong kapigatian at pamumuno ng Antikristo. Dati ho, nung nagba-Bible seminar ako, akala ko yung Antichrist, ano lang, comics. Pero hindi yun. Totoo. Okay? Session 1, session 2, aminin ko, boring talaga yung Bible seminar. Naboboring din ako, kape lang ako ng kape. Pero pagpasok ko nito ng session 3 na to, yung current events, alam nyo, sobra ho yung takot ko. Bakit to? Kasi nangyayari eh. Okay? Narinig niyo ba yung salitang Antikristo? Yes, so may Antikristo. Okay? And then, huling digmaan pandaigdig. Meron ho talagang Third World War. Okay? Ipapaliwanag ko yan. Okay? Yung 7 years tribulation, mahahati ho yan sa dalawa. 3.5 years, 3.5 years. Ang mamumuno ho dyan, yung Antikristo. Okay? Yung Antikristo, di ba magulo yung mundo? Then biglang darating yung Antikristo. Okay? Anong gagawin niya? Magkakaroon ng false peace. Bakit false peace? Sisikapin niyang isagawa yung utopia dito ho sa mundo. Binanggit ko kanina, di ba? Walang kapayapaan dito sa mundo. Pero ang gagawin ng Antikristo, peking kapayapaan. Pag-iisahin niya lahat. Kaya tinatawag na one world government. Isa na lang. One currency, isa lang yung batas. Bigyan ko kayong halimbawa ho. Ano ho yung usapin na sobrang gulo? Magbigay kayo ng isang usapin na sobrang gulo. Yung hindi nagkakasundo yung mga tao. Oh, anong usapin yun? Halimbawa ho yung usapin ng relihiyon, di ba? Kami tama, kami yung tama, kami yung tama. Pagdating ng Antikristo, anong gagawin niya? Isang relihiyon na lang tayo. Pagkakasunduin niya ho yung lahat ng mga relihiyon para may isagawa yung tinatawag na utopia. So parang kapayapaan, di ba? Kung ayaw niyo maniwala, tingnan niyo ho itong video clip na to. Sila ho yung iba't ibang mga religious leaders sa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng mundo. Pakinggan niyo ho yung mga bagay na sasabihin nila. Okay? Meron naman diyang subtitle, pakinggan niyo ho. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Es muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con la explicación de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también alguna mía, ¿no? Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain we are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. Alam nyo? Buti lang tayo magkaisa. Para makapunta tayo pare-parehas doon sa isang lugar na gusto nating puntahan. Magkaisa na lang tayo. 2017 pa ho yan. Yung video na yan. Tuloy-tuloy ho yan. Yung regular gatherings ng iba't ibang religious leaders para hubuin yung isang relihiyon. Nung nag-COVID-19, hinto yung gathering nila. Pero ngayon, tuloy-tuloy ho yan. Okay? Yan yung paraan ng Antikristo para ho pag-isahin yung mundo. So paliwanag natin, sino ba itong Antikristo na ito? 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Okay? Siya yung Antikristo. Sabi niya, nauupo sa templo ng Diyos. Ipapahayag yung kanyang sarili na Diyos. Yung templo ng Diyos, ito ho yung Jerusalem. Ano itong nasa gitna? Mosque ho yan ng mga Muslim. Bakit ho? Bago ho yan naging mosque ng Muslim, templo ho yan ni Solomon. Okay? Yan ho yung templo ng Diyos. Ang problema, nung sinako po sila ng iba't ibang bansa,
nasunog ho yan, nagiba ho yan, diaspora, ang tumira mga Palestino, ginawa ho nilang moske. Okay? Pero, bakit naboto si Trump? Kasi nilipat niya yung US Embassy sa Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Ito, malaya nang mapuntahan ng mga tao. One day, pwede na nilang paalisin yung mga Muslim dyan. Sisirain nila yung templo na yan, muli nilang i-rebuild yung templo ni Solomon. At pag na-rebuild yung templo ni Solomon, doon uupo yung Antikristo. Lahat ho yan nakahanda na. Okay? Nasa Bible ho yan. Tignan nyo ho. Lucas 21:24, yuyura ka ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. Nasa Bible yan. Andyan yan. Hanggang sa dumating yung araw ng mga hintil. Okay? Ito pa, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel. Ano yun? Ito yun. Hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Meron hong bilang. Ang problema, lihim ho yun sa Biblia. Walang nakasulat. Halimbawa ho, may pilahan, may jeep. Ang jeep, shaman. Ilan ang pasahero? Kung shaman yung jeep, ilan ang pasaherong sasakay? 18 lang, di ba? Dahil kung 18 na, sino ang huling-huling hinihintay para umabante na yung jeep? Yung driver. Ganun din. Hanggat hindi napupuno yung bilang na yan, hindi darating si Jesus. Paano kung 100 na lang? Ilan kayo dito? Ilan yung nagba-Bible seminar sa Tansa? Ilan yung nagba-Bible seminar sa iba't ibang lugar? Walang magtuturo sa iyo nito. Biblia lang ang magtuturo sa iyo nito. Yung pangatlong templo, okay? Yes, so may plano ho yan. Gigibain nila yan. Itatayo nila yung templo ni Solomon. Okay? May disenyo ho yan, may disenyo. Diyan ho po yung Antikristo. Sasabihin niya, ako yung Diyos. Gagawin niya yung mga himalang ginawa ni Jesus. Nasugatan siya, gagaling siya. Mamamatay siya, mabubuhay siya. Okay? Revelations 13:15. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita. At maipapatay naman ng lahat ng hindi sumasampalataya sa larawan ng halimaw. Ito ho na nag-Bible seminar po ako, 2004. Di ko po ito naiintindihan. Akala ko lang, may picture, tas yung picture, kusa siyang magsasalita. Pero alam niyo ho, sa panahon ho natin ngayon, dahil ho sa pag-unlad ng siyensya, madali na yung maintindihan. Bakit ho? Meron na po tayong tinatawag na AI. Okay? Sabi ho dito sa talata, Daniel chapter 12, verse 4, ipapakita ko sa inyo sa screen. Daniel chapter 12, verse 4, ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Hindi ba kayo nagtataka? Sobrang nag-i-improve yung transportation natin. May MRT na, may LRT na, tapos patuloy pa na nagbabago. Bakit to? Tatakbo, paruot parito. Yung mode ng transportation, nag-i-evolve ho yan. Nakahanda ho yan para sa pagtatapos ng panahon. Ang kaalaman ay lalago. Dahil ho nagiging matalino yung mga tao, umuunlad ho yung teknolohiya at saka yung siyensya, kaya ho nabuo ito hong AI. Okay? Dati, ganito yung nangyayari. あなたたちに素敵な言葉をプレゼントしよう。Kaya nitong mangaral at maghatid ng mga sermon mula sa sutras ng puso. Robot yung nagsasalita dati sa kanila. Pero nung pagpasok nung panahon natin ngayon, artificial intelligence, ano na ho yung nangyayari? Ito na ho yan. Your girl Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're your Kahuso AI sportscasters. Do you want the latest news about the biggest leagues and tournaments in the Philippines and all over the world? We got you covered. Be the first to watch our exclusives on your favorite sports and athletes using cutting-edge advancements in generative AI. What's more, nakakapag-Tagalog din kami. Grabe ano, kaya nila mag-Tagalog.
Sa social media ho, nagkalat, di ba? Si nanay nasa outer space. Sawang-sawa na ako dyan sa mundo. Bakit ganun? Lahat ho yan. Nakapropesiya ho yan. Lahat. Parang isipan ng mga tao, uy, okay, sobrang advanced talaga. Yes, so. Kasi lahat yan nakalatag para sa pagdating ng pagtatapos ng panahon. Okay? So, anong gagawin ng Antichrist para pamunuan niya lahat? One world government ho. Patatatakan yung tao ng tinatawag na 666. Apocalypse 13:16 hanggang 18, at ang lahat, ang hamak, at ang dakila, ang mayayaman at ang mga duka, ang mga malaya at mga alipin. Hanggang dyan, hamak, dakila, mayaman, duka, malaya, alipin. Sa panahon natin ngayon, may division yan. Ito lang yung mga mayayaman, yan yung mga dukha, ito yung mga alipin, ito yung mga matatalino, ito yung mga mangmang. May division, di ba? Pero pagdating ng Antikristo, wala na yan. Hindi na mahalaga yan. Bakit? Isa na lang tayo, magkaisa tayo. So, anong gagawin dun? Ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay. Okay? O sa noo. Upang walang sinamang makabili o makapagbili. Ito na yung batas. Pag wala kang tanda, di ka pwedeng magtinda, di ka pwedeng bumili. Ano mangyari sa'yo? Mamamatay ka. Maliban na ang may tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang mga ipaunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. 666. Kanang kamay, noo. So matagal na ho yan. Matagal na ho na pinapractice yung 666 system. Yan ho yung tinatawag na barcode system. Okay? Sa barcode system, meron hong dalawang payat na linya sa umpisa, sa gitna, at saka sa hulihan. Sa computer, ang value ho niyan ay 6. 6, 6. Meron sa umpisa, sa gitna, sa dulo. So pagdating ho ng COVID-19, ayaw na ng mga tao gumamit ng mga pera, so cashless transaction na sila ngayon. Na-invento ho ngayon tinatawag na QR code system. Kahit sa QR code system, yes, so may 666 ho dyan. Yung square, ang value ho niyan ay 6. Matagal na ho yung nangyayari. Pero dahil abala tayo, wala tayong time para makinig sa sinasabi ng Biblia, hindi natin alam. Kaya nga ho magandang pagkakataon po ito para maghanda tayo. Tingnan natin yung video clip. And because of all, both small and great, rich and poor, free and bond, do you see a mark in their right hand or in their forehead? And that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang pagfubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng kontrol sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips, tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved chip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared.
or 666 is real. So, kanang kamay sa noo. Bakit kanan hindi sa kaliwa? Minsan yung kaliwang kamay, yung ugat ng mga tao dito, minsan parehas. Pero sa kanan magkakaiba tayong lahat. Kumbaga, magiging passcode mo yung ugat mo. Pero minsan yung mga tao, wala silang kamay. So, saan siya ilalagay? Sa noo. Sa noo, bakit? Yung passcode natin yung magiging isang mata yung iris natin. Nakakuha na kayo national ID. Pinasilip kayo yung parang telescope. Yun. Kinukuha yung iris ng mata natin. Tsaka ang galing. Di ba? Nung nagkaroon ng COVID-19, practice na yun eh. Bago ka pumasok ng mall, saan ka ini-scan? Minsan dito, di ba? Minsan dito. Tama, mali? Tsaka ang galing. Bakit dito ilalagay? Pag may sakit ka, saan ka chine-check kung mainit ka? Sa noo, di ba? Self-charging ho yun. Okay? Nandito siya nakalagay kasi may init ho dito sa ulo ng tao. Naintindihan niyo po? Yes, so pinapractice na ho yan. Okay? Pag meron ka nun, kaya kang i-trace. Kaya sobrang bilis yung internet natin, bumibili sa Japan, di ba? Pinakamabilis na internet. Bakit? Lahat yan nakalatag. Dito sa barangay ninyo, sa subdivision nyo, baka naisip niyo, ang galing, ang babait talaga ng mga opisyal dito, nagkakabit na ng CCTV. Ang gagaling, yung mga opisyal ng mga barangay namin, nagkakabit ng CCTV. Kala mo lang yun, para yun sa safety mo, pero hindi. Preparasyon mo yan lahat-lahat. Yung mga CCTV camera, ang linaw. Yung camera ng cellphone, malinaw. Bakit to? Lahat yan, nakalatag yan. Para sa pagdating ng katapusan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Oh. Lahat po yan nakasulat sa Bible ay totoo. Nangyayari na ho yun. Tingnan niyo ho. Meron ako ipapakita sa inyo yung advertisement ng Amazon Go. Tingnan niyo ho. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Nakita nyo? May QR code? No. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Kailan daw? 2017 pa ho yan. Sabihin lahat ng nangyayari, lahat ng nakasulat sa Bible, totoo po. Kaya isipin ng mga tao, wow, napaka-peaceful naman ang nangyayari. Totoo talaga may kapayapaan dito. Pero yung mga tao na naiwan sa rapture, tatanggap sila ng tanda na yan, anong mangyari sa kanila? Apocalypse 14:11. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Impyerno ho ang dulo niyan. Pag naiwan ka sa rapture, hindi na lang ako magpapalagay niyan. Wala ka ng choice. Hanggang rapture ka lang. Kailangan mo maligtas bago yung rapture. Pag nag-rapture at naiwan ka, wala ka nang magagawa. Kahit mag-Bible seminar ka pa mag-isa, wala ka nang magagawa. Kaya ho, pinapabalik tayo ng pinapabalik. Tsagain nyo ho.
Manood ho tayo. Buti nga ngayon, hindi ho tayo inuulan. Ambon-ambon lang ho. Okay? So, yun yung unang 3.5. Anong mangyayari sa huling 3.5? Okay? Darating yung Antikristo, and then anong mangyayari dun sa huling 3.5? Yan ho, huling digmaang pandaigdig na ho. Okay? Sa huling digmaang pandaigdig, nuclear war ho yan. Ito ho yung digmaan na walang panalo. Lahat ho ay talo. Bakit ho? Buong mundo ho, maglalaho. Nasa Bible ho yan. Apocalypse 16:16, sila ay tinipon sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito ho yung lugar. Meron ba talagang Armageddon dito sa mundo? Yes ho. Yan ho yung Megiddo. Bago ko makapasok dyan, meron ho dyang signboard. Ngayon nakalagay underline, Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of days. Alam din ng mga tao na matatapos yung panahon. Magugunaw ang mundo. Ngayon itong tanong, sino ngayon yung mga bansang makikilahok sa huling digmaang pandaigdig? Nasa Bible yan. Babanggitin ko, makinig kayo, then isipin nyo yung nababalitaan ninyo ng mga bansa ngayon. Okay? Yung kulay dilaw o Gog na pinuno ng Rosh, Meshek at Tubal, Persia, Ethiopia at Put ay kasama nila. Silang lahat ay may kalasag at helmet, ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, ang Bet Togarma. Ito yung mga bansa na binabanggit ho dyan. Okay? So, yung Magog na binabanggit ho dyan, yung Magog, nakalagay dyan, di ba, yung Gog. Okay? Magog. Sila ho yung mga bansa na yung dulo, ang pangalan ay Stan. Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan. Lahat ho ng mga dulo ng pangalan nila ay Stan. Sila ho yung mga Gog. Okay? Yung Rosh, tinatawag ko yung Rosh ay modern day Russia. Sila ho, yung Rosh ho ay yung Russia. Okay? Yung Persia, yan ho yung Iran sa panahon ho natin ngayon. Okay? And then yung Ethiopia, nakasulat ho dyan. And then, yung ibang mga, yung mga bansa na yan ho yung mga bansa na laman ng balita natin ngayon. Sila ho yung mga bansang makikilahok sa huling digmaang pandaigdig. Gigirahin ho nila, bakit ho? Israel ho sa huling panahon. Bakit nila gigirahin yung Israel? Buong mundo naghihirap, buong mundo nagdudusa, pero yung Israel, mayaman sila. Wala silang problema. And then, meron silang Dead Sea. Meron dong uranium, di ba? Yung uranium ho, yung isa sa mga elemento na kailangan para gumawa ng atomic bomb. Kaya gusto ko nilang girahin yung Israel. Yan ang laman ng balita. Alliance of Russia, Iran, Pakistan, and Turkey. Russia and Iran. Yung Israel, ginagera naman sila pero hindi sila lumalaban. Amerika yung lumalaban para sa Israel noon. Pero, ano nangyari? Iran launches attack on Israel. Breaking news. Ano nangyari dyan? Yan, Israel declares war. So, nagumpisa na ho sila. Gumaganti na ho sila. Nakikipag-digmaan na rin ho sila. Okay? So, ano pa? Apocalypse 9:16, ang bilang ng mga hukbong mga ngabayo ay makalawang 10,000 tig sa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. Pero sa English translation, mas madali. Now, the number of the armies of the horsemen was 200 million. I heard the number of them. 200 million ng mga sundalo yung makikilahok sa huling digmaang pandaigdig. Anong bansa yun? Yan, sila ho, yung China. And yung breaking news, sabi sa headlines, China military force, 200 million soldiers can be mobilized. Yan ho sila. Okay? Kaya yung pinakita ko sa inyo kanina, yung Russia at saka yung China, magkakampi sila, di ba? Kasi sila ho yung nakasulat sa Biblia. Kung hindi mo alam ang Bible, manonood ka lang. Talaga to si Putin. Talaga to si ganito. Pero, wala ka na magagawa. Yun ang nakasulat sa Biblia. Okay? Problema, abala kasi tayo. Hindi natin masyadong pinag-iisipan yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Kaya nga mapalad tayo. Naririnig natin ito, nakakapaghanda tayo. Okay? Yung front page ng Time Magazine, yung oso. Yung Russia, sila ho yung oso. Oso ho sila. Okay? So, ulitin ko, ang didigmain nila, yung bansang Israel.
So, naka-prophecy na ho yan. Anong mangyayari kapag dinigma nila yung Israel? Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Kanilang mga mata ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. Kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Sa panahon ni Zacarias, pag may digmaan, espada, sibat ang gamit. Pag tinaga ka, magdudugo ka, babagsak ka. Pero dito hindi. Mabubulok ka. Habang nakatayo ka, mabubulok ka. Yung mata tsaka yung dila mabubulok. So, sa Russia, meron ng isang kriminal, nakasentensya na siyang mamatay. So, ginamit siyang test subject. Ano mangyayari sa tao kapag tinamaan ng nuclear radiation? Kapag na-expose ka sa nuclear radiation. So, kung anong nangyari, yun ho, kung ano nakasulat sa Bible, yun ang nangyari. Habang nakatayo, nabubulok siya, yung mata niya nabulok at saka yung dila niya nabulok. Okay? Alam niyo kung may kayo manood ng pelikula, tingnan niyo ho, halos lahat ng mga pelikula tungkol ho sa nuclear war. Pagkawasak ng mundo. Papanood ko po sa inyo yung video clip just in case na maiwan ka para alam mo kung ano yung naghihintay sa'yo. So, yan ho yung naghihintay sa atin. Sabi dito, babalikan ko po ito. May meron akong binanggit dyan sa baba. Alam niyo ho yung Oppenheimer. Si Oppenheimer, siya ho yung tumulong para ho gawin yung atomic bomb. Sa computation niya, pinakita niya kay Einstein. Okay ba to? Sabi ni Einstein sa kanya, ano bang plano mo? Gusto mo sunugin yung atmosphere? So, hindi siya naniwala sa sinabi ni Einstein. Pinush niya yung atomic bomb. Then nung nakita niya kung ano yung epekto ng sumabog, ito yung sinabi niya. Now, I became death, the destroyer of worlds. Yan ang sabi ni Oppenheimer. So, saan ka magtatago? Pag sumiklab yung huling digmaan pandaigdig, saan ka magtatago? Wala ho. Sabi ho ng mga eksperto, in 30 minutes, sunog ang buong mundo. Yan ang naghihintay sa'yo. Kaya kailangan mong makasama ng rapture. Ano ba yung rapture? Papakita ko sa inyo.
Ito ho ang rapture. Jesus Christ is coming back for his church. Parang ganito, may Bible seminar din siguro siya. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Naiyak siya. Siguro maraming beses siya nag-Bible seminar, pero di siya naligtas. Kaya nag-rapture, ay ito yung sinasabi. Naiyak na lang siya. Ito, normal na araw. Sa eskwelahan, sa park, sa bahay, sa subway. Normal day. Naiwan? Sing-sing. Yan, nakakakilabo. Harap-harapan. Lahat to ng pelikula ngayon, kung maano nyo, patungkol, alam nyo yung Endgame? Sa Avengers Endgame? Nawala yung mga tao, tapos nagkagulo? Yun, dahan-dahan pa natutuno. Yan, hindi. Biglaan yan. Kaya magulo yung mundo. Okay? Kaya kailangan mo makasama ng rapture. Problema, kung ang isip mo, mga bagay dito sa mundo, dapat mayaman ako, dapat may ganito ako. Kung yan ang pag-asa mo, wala ko, susunugin ho yan, susunugin. Kaya nga ho, kailangan mong maligtas. Pag may Bible seminar, pinapaatin tayo ng pinapaatin. Kasi kailangan mong magsuri, ligtas ba talaga ako? Hindi mahalaga dyan, nakapag-Bible seminar ka nga. Pag humarap ka sa Diyos, Lord, nakapag-Bible seminar na ho ako. Hindi ho. Dapat ligtas ka. Okay? May buhay na walang hanggan ka ba? Naipanganak ka na bang muli? Kung hindi, para sa iyo ang Bible seminar na to. Kaya ano nangyari? Sa propesiya, yung pagbangon ng Israel, nagkatotoo, hindi? Totoo po. Tanda ng katapusan ng panahon. Nangyayari, di ba? Anong suma total? Totoo yung Biblia. Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Balikan natin to. Ayan na. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam niyo siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Mga kababayan, yung Diyos, darating siya, hindi siya maaantala. Hindi kaya tanungin, born again ka na? Ay, hindi pa. O sige, bigyan pa kita ng isang buwan. Hindi. Darating siya. Sabi diyan, hindi lilipas ang lahing ito. Tayo yun. Tayo yung lahi na nakakakita, na nabubuhay sa katapusan ng panahon. Hindi daw tayo mamamatay. Darating yung katapusan. Darating ho yung katapusan. Okay? Kaya nga, kung nakinig ka maigi, mabubuo yan sa'yo. Ganun pala mangyayari. Okay? Totoo pala yung Bible. Alam nyo, yung Bible, hindi ito tungkol sa impormasyon. Tungkol ito sa kaligtasan ng tao. Dapat maligtas ka. Kaya sana, mabuo to. Takot sa Panginoon.
para magka-idea ka, para hanapin mo yung kaligtasan. Kung nakinig ka maigi, ang goal mo, dapat makasama ako sa rapture. Pag hindi ka nakasama sa rapture, pasensyahan ho tayo. Okay? Pero sa kabilang banda, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. May mga tao talaga mga hangal. Kaya sabi ng awit 53:2, ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng tao upang tignan. Ano sabi diyan? Kung sino man, matalino na naghahanap sa Diyos. Kung hindi ka ligtas, please, hanapin mo yung Diyos. Sana maligtas ka. Kung hindi ka sigurado kung makakapunta kang langit, please, hanapin mo yung kaligtasan mo. Hindi yung, ganun lang pala. Okay, sige. Dagdagdag ka lang ng kaalaman mo. Baliwala yung kaalaman mo kung hindi ka ligtas. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukumbli siya. Nakita niyo na yung panganib, may nuclear war, may impyerno. Saan ang kublihan? Hindi dito sa mundo. Sa langit. Sa panahon ni Noe, ang kublihan, arko. Sa panahon natin, ang kublihan, born again. Dapat ka maligtas. Ngunit nagpapatuloy ang walang mawang at siya'y nagdurusa. May mga ganyan ho kasi. Nananakot lang yan. Hindi naman ganyan turo sa amin. Bahala ka. Alam mo, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, nagdadagdag ka ng malaking kasalanan sa'yo. Ibig sabihin, ikinakaila mo yung salita ng Diyos. Hindi naman yan totoo. Nananakot lang yung mga yan. Ano sabi ng Diyos tungkol sa mga taong ganito? Isaiah 28:22. Kaya't huwag kayong manuya. Baka ang mga panali sa inyo ay magsitibay. Sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagwasak mula sa Panginoon Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Huwag kayong manuya. Huwag mo sabihin, nananakot lang yan. Huwag mo sabihin, di yan totoo. Bakit daw? Baka ang panali sa inyo ay magsitibay. Ibig sabihin yan, mas grabing parusa ang ipapato sa iyo ng Diyos. Okay? Yung iba kasi, naisip nila, pag napunta silang impyerno, okay lang. Hindi ho. Sa impyerno ho, iba't iba ho yung level ng parusa. Kung umattend ka na ng Bible seminar, hindi ka pa naligtas, tungo ka, baka daling ka doon sa malapit ka doon sa area ni Satanas. Kasi sabi mo, hindi totoo yung Biblia eh. Malaking kasalanan yan. Kaya balikan natin ito. Yung huling talata, balikan natin ito. Inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ito na. Ngayon alam nyo na kung anong mangyayari. Ngayon alam nyo na kung ano yung naghihintay sa atin. Ulitin ko po, nabubuhay tayo sa mga panahong itinakda na ng Diyos. Kaya sabi dyan, mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, basahin natin na tira, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Mangyayari yan. Ayaw mong bumagyo ng malakas, wala kang magagawa. Mangyayari yan. Ayaw mong magunaw ang mundo, wala kang magagawa. Mangyayari yan. Ayaw mong mag-rapture, wala kang magagawa. Mangyayari yan. Yan na yung plano ng Diyos eh. Okay? Pero binibigyan ka ng Diyos ng tsansa. Sana ho, bigyan nyo naman yung sarili ninyong maligtas. Kayo rin naman yan, ang tagal na ninyo nabubuhay ng sa relihiyon ninyo, sa paniniwala ninyo. Until now. Di mo alam kung pupunta kang langit. Pero gusto mong pumunta ang langit. Pero hindi mo alam punta ba akong langit. Ito na yun. Binibigyan na kayo ng tsansa ng Diyos. Kaya sana ho, 2 gabi na lang, i-grab nyo ho yung chance. Okay ho? Tsinaga nyo na. Naka-6 na oras na kayo. 4 na oras na lang. Okay? Alam nyo, kung sobrang lumakas yung ulan, pupunta po ako dito. Lumilindol, pupunta po ako dito. Nasusunog yung mga lugar dyan, pupunta po ako dito. Kahit may isa lang sa inyo na babalik dito para interesado maligtas, tapusin ko po itong Bible seminar na to. Mahalaga kasi yung Bible seminar. Okay? Magsimula ko Thursday hanggang Friday, ito yung highlight ng Bible seminar. Sana ho, huwag kayong patalo kay Satanas. Baka mamaya sabihan ka ng kaibigan mo, samahan mo naman ako pre, bigyan kitang 50,000. May ano lang tayo, may kikitain lang tayo. Ano mas mahalaga? 50,000 o yung kaligtasan nyo? Kaligtasan. Hindi ako makapunta niyan, may birthday ho kasi. Ano mas mahalaga? 3 Shanghai o yung kaligtasan mo? Diba ho?
Saan nyo yan? Kanina, nung pumupunta kami doon, may mga build-up na ng traffic. Sabi ko, ba't ganun? Nagkaka-traffic na dito. Saan nyo yan? Mula Thursday hanggang Friday, may mga bagay na mangyayari para hindi ka makapunta dito. Sakit ang ulo mo, inutusan ka, kahit anong mangyari ho, pumunta ho kayo dito. Ulitin ko, pagkakataon mo to. Okay? Pag namatay ka, wala kang buhay na walang hanggan, sasabihin sa iyo ng Diyos yan. O di ba? Matin ka namang Bible seminar, ba't di mo kasi inuna? Yung mga bagay na gagawin ninyo, pwede yan hanggang next week. Itong Bible seminar hanggang Biyernes lang to. Pero ulitin ko, choice mo yan. Meron kang choice. Okay? Kahit nagsisimba ka na sa Santa Rosa Church, 3 taon ka na dyan sa Santa Rosa Church, pero kung hindi ka ligtas, baliwala ho yan. Okay? Ang requirement ng Diyos, buhay na, walang hanggan. So, babalik po kayo bukas. Kanina ho, maaga tayo. Agahan nyo pa ho ng konti. Okay? Para mas maaga tayong matapos. Okay? So, itutuloy po natin bukas. Maraming salamat po. Hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na binigay niyo sa amin upang makinig sa inyong salita. Sa gabing ito, tinuro niyo sa amin ang mga plano ng Panginoon. Yung tandaan ng panahon ay nagtuturo sa amin na ang Panginoong Hesus ay babalik. Pero kung wala kaming buhay na walang hanggan, hindi ho kami ligtas, hindi kami na born again, kami ho ay maiiwan dito sa mundo. At kung maiiwan kami ay magdudusa, tungkol ho doon sa huling digmaang pandaigdig at pagkatapos, dadalhin kami ng Diyos sa walang hanggang impyerno. Kaya bigyan po ninyo kami ng tsansa. Hayaan niyo hong tapusin ho namin ang Bible seminar na ito. Alam ko ho, meron ho talaga dito na nagnanais po talagang maintindihan yung kaligtasan. Kaya sana ho, hintayin po ninyo sila hanggang sa matapos ho yung Bible seminar na ito. Ingatan po ninyo kami sa aming pag-uwi at bukas, alalayan nyo kami. Huwag nyo hayaan na hindi ho kami makabalik dito. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.